that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Ganap ng bagyo ang isa sa mga binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan niyang Bagyong Dante na hahatak sa habagat at posibleng magpaulan hanggang sa mga susunod na araw. Bukod dyan, may dalawang LPA o low-pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng PAR. Maulang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, tinangay ng malakas ng ragasan ng tubig ang isang sasakyan papunta sa isang sapa sa Caloocan. Patay na nang matagpuan ang driver nitong senior citizen habang patuloy po na hinahanap ang kanyang sakay. Nahuli kamyan at nakatutok live si Gino Gaston. Gino! Mel Emil, patuloy pa rin hinahanap ang isang babaeng pasahero ng isang sasakyang nahulog sa isang sapa dito sa Camarin, Caloocan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kagabi. Ayan! Makikita ang paglusong ng sasakyang ito sa videong kuha sa binahang Doña Aurora Street sa Camarin, Caloocan kagabi. Bagay na ipinag-aalala ng mga saksi. Paawat, dire-diretso. Haraki mo, babanggain ka pa nun. Hoy, meron na po isang lumubog ha. Wala, di nagpaawat, dire-diretso eh. Pero sa isang punto, ang sasakyan na may sakay umanong dalawang pasahero na napatigil na sinimulang tangayin ng agos ng tubig. Bigo ang mga residenteng mahabol ito para maitulak sana palayo sa sapa kung saan tuluyan itong nahulog. Dire-diretso talaga po siya, tapos po may mo sa gitna. Hinabol po namin para sakyan yung likuran, tapos buksan po yung pinto. Ayaw po, tapos tinangay na po siya. Sinubukan pa raw ng mga nagbabantay na residente na pigilan ang pagdaan ng sasakyang ito dahil malalim na at umaagos pa ang tubig papuntang sapa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi raw ito tumigil. Nang matagpuan ng sasakyan sa bahagi ng sapa na dumaraan sa isang subdivision, UP-UP na ito at wala na ang umano'y dalawang sakay nito. Nakita ko marami ng tao dito, may mga ambulansya na, taga City Hall, mga rescuer. At ang kotse nga nandun na sa ilalim ng tulay. Sinusubukan na lang itaas at sinasabi na yung tao daw nasa loob. Pero nung nakuha nila yung kotse, wala naman pong tao. Kaninang umaga naman nang matagpo ang patay na ang 60 anyos na umano'y driver ng sasakyan na si Ricardo Donasco. Ayon sa kanyang misis, nakatawag pa si Ricardo alas 7 kagabi para sabihing naipit sila ng baha. Kailangan namin ng rescue, gano'n siya ng gano'n. Sinabi niya ba nahulog na sa Hindi po, wala po siyang binabanggit. Hanggang sa malabo na yung salita, wala na kaming maintindihan. Gumaganon-ganon na. Tapos, ayun po, tumawag na akong barangay. Hinahanap pa rin ang kasama niya sa sasakyan. Ayon sa kapitan ng Barangay 177, pangalawang beses nang may nahulog na sasakyan sa sapa. Baliwala ang barrier na inilagay rito na nalubog din dahil sa sobrang taas ng baha. Pagka po tumataas yan, sinasabihan po talaga yung mga motorista na huwag na nilang tangkaing tumawid. Kasi mahirap po talaga, delikado. Kung ang gusto nila, yung mataas talaga na barrier as in, kaya hindi rin po siguro advisable. Kasi yung dami ng basura din na nakasama ng laki ng tubig, baka pag nabaray basura, lalo pong lulubog yung mga nakatira dito sa gilid ng creek. Emil, nakikiusap naman itong mga barangay official sa mga motoristang dumaraan sa kanilang lugar na sumunod dito sa mga babala ng mga traffic enforcers at maging ng kanilang mga barangay tanod dahil sila mismo ang nakakaintindi ng taglay na panganib ng rumaragasang tubig sa kanilang lugar, lalong-lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Emil. Maraming salamat, Gino Gaston. Isinailalim na sa state of calamity ang Cavite dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan at high tide kaninang umaga.
Mula sa Kawit ng Katutok Live, si John Consulta. John? Mel, pahirapan ang pagkilos ng ilan sa ating mga residente dito sa Kawit, Cavite. Ito ay dahil nga sa kanilang naranasang mula tuhod hanggang dibdib na baha. Di na madaanan ng maliliit na sasakyan ang ilang mga kalsada sa Kawit, Cavite. Lubog sa baha ang halos lahat ng 23 barangay ng Kawit, tulad ng Barangay Panamitan na umapaw na ang ilog sa sobrang laki raw ng volume ng ulan na bumagsak ngayong araw na sinabayan pa ng high tide. Ang 25 anyos na si Jolina, kabuwanan na ngayong July, pero kinailangan daw lumusong sa baha para pagkakitaan ang kanyang mga pasan na ginawang kakanin. Lalo kahirap yung sitwasyon? Sobra po, lalo pag walang makain ka na. Kaya kailangan magtinda po, kahit baha na po. Pinasok na ng baha ang loob ng ilang mga bahay sa Kawit, kaya ang mga gamit ni Mang Leslie nakaangat na sa mas mataas na lugar kanina pang alas 4 ng madaling araw. Kaming dalawa ng miss ko, ginising ko na rin yung pinsan ko na mag-aangat ng mga paninda, tapos yung mga rep namin, inangat na rin namin. Sa gitna ng aming pag-iikot, nakakasalubong namin ang isang bandang ito na sinuong ang baha at ulan para ipagdiwang ang kapistahan ng Kawit ngayong araw. Panata namin sa Kapitan, sa Santa, sa Magdalena. Sa kataring bayan ng Noveleta, nagmistulang parking lot na ang mataas sa kalsadang ito sa dami ng mga sasakyang nakaparada sa magkabilang panig na kalsada para lang di malubog sa baha. Bagamat malayo pa sa critical level ang taas ng tubig sa Noveleta, sa tulong ng mga itinayong catch o retarding basin na isang JICA project, iniligas na ang may 600 individual mula sa mga low-lying area. Yung rainfall lang po ang naging problema natin dahil nga po sa nakaraang 2 araw natin ay parang pang 2 linggo ang binagsak na rainfall. Mel, mula nga dito sa aking kinaroroonan sa partikular sa may bahagi ng barangay Tabundos ay makikita natin sa ating vantage point itong patuloy na pag-ulan at paglalakad ng ating mga kababayan sa baha. At samantala, Mel, nagdeklara na nga ng state of calamity ang provincial government ng Cavite. Ito'y para raw mas mapabilis ang paghatid ng tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyong Krising. At yan muna litas mula rito sa Cavite. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mga kapuso, binabantayan naman ang umapaw na ilog dito po sa Las Piñas City. Dahil baka pa rin stranded ang ilang motorista rito. Narito po ang aking live na pagtutok. Tuwing tag-ulan, ganito raw ang dinaranas ng Barangay Pamplona 1 sa lungsod ng Las Piñas. Dahil sa pagtaas ng tubig, may mga motoristang stranded. Naghihintay na humupa ang baha. Ayaw matulad sa nangyari sa motorsiklong ito na tumirik ng ilusong sa tubig. So ayun o, mga kapuso. Yung ilan pa lamang doon sa mga nakuha ng mga nagmamalasakit nating mga kababayan, puro basura. Kaya ho itong area na ito ng Alabang Zapote Road, ako, talaga ho, lubog sa tubig sa mga oras na ito. Ang kahabaan naman ng Tuason Village hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha. Mag-aalas 5 po ng hapon, ang GMA Integrated News ay narito po ngayon sa loob ng tinatawag na Tuason Village. Isa ho ito sa mga naapektuhan at kung inyong makikita, ito'y lubog sa tubig at hindi namin mapapasok. Hindi kami gagamit nitong mga plastic carrier na ito. Wala pa hong ayuda ayon sa mga residente, yung mga taga rito, at yun ho ang isa sa kanilang ipinapanawagan. Sana po'y marating sila rito na kahit paano ay konting tulong mula po sa mga kinauukulan. Hindi bababa sa tuhod ang taas ng tubig. Ito hong mga nakabalot na ito, ano yan? Dami. Saan ho galing yan? Ilalabas galing sa bahay namin. Kayo'y lilikas? Oo. Saan ho kayo pupunta? Sa bahay ng kabiga namin. Oo. Bakit to? Mas mataas doon? May second ilang araw na ho? Ilang oras ng ganito sitwasyon dito? Simula nung kagabi. Kagabi. Simula kagabi? Isa ho ito sa mga apektado ng tubig dahil sa walang tigil ng mga pagulan. Sa larawang ito naman, makikitang nagmistula ng dagat ang bahaging ito ng Las Piñas River Drive. Kitang-kita ang pag-apaw ng ilog na pumantay na sa tulay at mga bahay dahil sa hagupit ng habagat. Pinuntahan namin ang boundary ng Zapote at Bacoor na tinutumbok din ng ilog. Mga kapuso,
Isa po sa mga minomonitor ng lokal na pamahalaan ang lugar na ito na kung tawagin Las Piñas River Drive. Kagabi, ayon sa mga residente, umabot lagpas sa aking kinatatayuan ang level ng tubig at paghupa nito kaninang umaga, naiwan ang mga basura dito po sa balustre ng hagdang ito. Patuloy ngayon itong minomonitor dahil baka tumaas na naman dahil kani-kanina lamang muling bumuhos ang malakas na ulan. Kalbaryo ang sinapit ng mga motoristang stranded ng mahigit 6 na oras dahil po sa magdamag na walang galawan sa bahagi naman ng North Luzon Expressway. Sabi po ng pamunuan ng NLEX, hindi kinaya ng mga pumping station ang mabilis na pagtaas ng baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tanghali pa lang kahapon na magsimulang bumaha sa bahagi ng NLEX Balintawak southbound kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Sa kabila niyan, patuloy na nadaraanan ng expressway. Kinakaya pa kasi ng mga pumping station ng NLEX ang baha. Pero ilang oras pa nang walang humpay na ulan at pagtaas ang baha, humaba na ng humaba ang pila ng mga sasakyan. Ang buntot ng traffic ng EDSA Balintawak umabot na mahigit 5 kilometro sa Paso de Blas sa Valenzuela. Dako alas 6 ang gabi, nagsimula ang bangungot ng mga motoristang naipit sa NLEX sa mga oras na yun. Late afternoon po, napansin po namin na yung pinapump out na tubig bumabalik na lang din po at kasabayan pa po ng malalakas na pag-ulan. Kaya po ganun po siguro kabilis na nag-build up po yung tubig. In just 1 hour, sir, tumaas po ng halos kapantay na po ng median barrier po natin. Isa sina Baby Nick Down na nasa bahagi ng NLEX Paso de Blas sa mga oras na yun. 6 sila sa sasakyan, kabilang ang apong magdadalawang taong gulang at ang apong OFW na sinundo nila sa airport. Pauwi na sila noon ng Dinalupihan, Bataan. Nung na-traffic kami, medyo maliit pa yung tubig. Siguro hanggang dun sa may alapang, sa may gulong. So nung umuusad-usad ng konti, lumalaki. Nung napunta kami sa bandang gitna, eto na, lumaking bigla yung tubig, nanggagaling na rin dito yung tubig, pag ganun. Ala na kaming choice dahil lumaki na yung tubig, pumasok na lahat dito. Siyempre, yung nasa isip ko, sinarili ko na lang, parang katapusan mo. Lumuhod na lang sila habang patuloy na gumagapang ang baha sa loob ng kanilang sasakyan na tuluyang tumirik. Halos hindi makapaniwala ang OFW na si Pamela sa naging pa-welcome sa kanya ng habagat. Ina-expect ko po makakapagpahinga, makakasama po yung pamilya ko na masaya. Kaso hindi po, pag uwi po, ganito po agad, walang pahinga. Halos 14 hours na po kami nandito, sir. Doon kami galing 6:40 kagabi tuluyang isinara ang mga exit ng NLEX mula Ciudad de Victoria hanggang sa Balintawak at idineklarang not passable sa lahat ng uri ng sasakyan sa magkabilang direksyon sa bahagi ng Paso de Blas. Kasamang GMA Integrated News Team sa napakaraming motoristang naipit sa pagsasarang ito ng may kawayan exit. Pasado hating gabi na magsimulang humupa ang baha at unti-unting nakausad ang mga na-stranded na sasakyan. Pero hanggang kaninang alas 6 ang umaga, kilometro pa rin ang haba ng pila ng mga sasakyan. Ang may problema po ngayon ay yung southbound lane, yung nakikita nyo yan. Mabigat po ang dali ng trapiko base sa latest na abiso ng North Luzon Expressway ay mula Marilao o mula Bukawi pa nga hanggang dito sa Valenzuela. Ang haba ng traffic na yan, yung southbound lane. Ayon sa pamunuan ng NLEX, tila replay ang nangyaring pagbahang ito ng NLEX sa bahagi ng Balintawak at Valenzuela. Hulyo din ang nakaraang taon nang makaranas ng ganitong pagbaha. Sa loob ng maraming taon, ang mga pumping station sa mga bahaging ito ang naging solusyon. Pero ngayon, tila kailangan na muling pag-aralan ng diskarte, lalo pat palala na ng palala ang mga pagbaha. Magkikipag-ugnayan daw sila sa DPWH sa mga susunod na araw. Apparently, kahit may pumping station tayo, kung mag-swell na po yung mga water around the area, hindi na rin po namin mailalabas yung tubig. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinuspindi na Malacanang ang pasok at sa klase at government office sa ilang lugar bukas po yan, July 23. Walang pasok sa lahat ng antas, pati tanggapan ng gobyerno, maliban sa essential workers sa buong Metro Manila. Gayon din, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan sa Ilocos Region, pati Nueva Vizcaya sa Region 2.
Wala ring pasok ang mga taga-Abra, Benguet, Ifugao at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, pati Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Nueva Ecija sa Central Luzon. Sinuspindi rin ang pasok sa buong Calabarzon o Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon, at buong Mimaropa o Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Kasama rin sa suspensyon ang Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Masbate sa Bicol Region. Pati Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental at Guimaras sa Western Visayas. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang mga anunsyo. Ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga paghahanda sa SONA para matutukan anya ang pagtugon sa epekto ng masamang panahon. May tiniyak din siya sa mga sinalanta habang nasa Amerika para sa isang official visit. Mula pa rin sa Washington, D.C., nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, patuloy ang pagmumonitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon dyan sa Pilipinas. Kahit siya'y narito sa Washington, D.C., ayon sa kanya, ay nag-iwan siya ng instructions bago siya umalis ng Pilipinas at maging kahit narito siya, patuloy daw ang koordinasyon, lalo't narito po ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Dahil habang binabaha ang Metro Manila at maraming probinsya, ating mga kababayan, ay nataong nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas siya ng recorded video sa pagitan ng kanyang mga appointment. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon, supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima. Ibinili na rin niya ang paghahanda ng mga ahensya bago umalis noong linggo. Panawagan niya, pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan niyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. At sa gitna ng pagkabahala ng maraming komunidad, ikinadismaya ng Malacanang ang mga ulat na tuloy ang pagkakabit ng mga material para sa SONA. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan, maging sa lahat ng government personnel na itigil ang lahat ng SONA-related preparations at unahin ang pagtulong sa mga komunidad na apektado ng baha. Para sa rescue and relief ay nag-uugnayan na ang Armed Forces ng Pilipinas at Amerika at tutulong din ang iba pang bansang kaalyado ng Pilipinas. Gagamitin ang mga pasilidad sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung ginagamit ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods. Dito sa Washington, D.C., bubisita si Marcos sa Pentagon, headquarters ng U.S. Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonyang ibinibigay ng Defense Department sa mga bisitang senior officials bilang pagpapakita ng malaking respeto. Ilan sa nakasama ng Pangulo, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas, sabay tiyak sa commitment nila sa Mutual Defense Treaty. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika. But again, how I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region.
Sa pulong naman ni Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio, kapwa sila nagpahayag ng commitment sa freedom of navigation at overflight. Tinalakay din nila ang Luzon Economic Corridor. Magpakita kayo sa amin. Sa labas, nanawagan sa rally ang grupong migrante na makipagkita ang Pangulo sa pamilya ng mga dugong Pinoy na nakakulong o nakulong dahil sa Trump immigration policy. Nakamiting din ni Marcos si John Ratcliffe, Director ng Central Intelligence Agency. May hiwalay na pulong din siya sa mga business leaders. Mel, narito ako ngayon sa labas ng White House at inaasahan po mamaya ay magkikita na si President Marcos at si US President Donald Trump. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa Bagyong Krising, Habagat at mga low pressure area. Ayon po yan sa NDRRMC. Bukod pa riyan ng 4 na napaulat na nasawi pero bine-verify pa sa 5 napaulat na nasugatan. Isa naman ang kumpirmado na. Mahigit 300,000 pamilya ang apektado, katumbas ng mahigit 1.2 milyon na individual. Sa agrikultura, mahigit 54 million pesos na ang halaga ng pinsala. Mahigit 400 million pesos naman sa infrastruktura. Dahil sa magkakasunod na masamang panahon, isinailalim na sa state of calamity ang Cavite, Quezon City at Kalumpit, Bulacan. Samantala, nananatiling suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme bukas, July 23, ayon po yan sa MMDA. Hanggang bubong naman ang baha sa Kalasyaw sa Pangasinan, kaya meron ng mga nagbabalsa. Habang ang palengke sa Dagupan City, nakumistulang floating market. Mula sa Dagupan City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, tuloy-tuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga major river system sa Pangasinan lalo pat may mga ilog ng umapaw na dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya. Halos umabot na sa bubong ng kainan na ito ang baha sa Barangay Lasip, Kalasyaw, Pangasinan. Pinasok ng baha ang daan-daang kabahayan sa barangay, kaya ang mga residente nagbabalsa na lang. Kaninang umaga, nirescue ng otoridad ang ilang residente sa barangay dahil sa lakas ng agos ng baha. Compared po sa nakaraang taon na baha, medyo mataas po ito at the same time, mabilis po yung pagtaas ng tubig. Sa monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, umapaw na ang Marusay River. Sa ngayon, 17 barangay ng apektado ng pagbaha. May mga residenteng kasalukuyang nasa mga evacuation center. Sa ngayon po, naghahanda po yung ating tanggapan at ang buong lokal na pamahalaan po ng Kalasyaw. Magkakandak po tayo ng forced evacuation sa ating mga low-lying barangays. Baha rin ang dinanas ng mga bahay sa tabing ilog sa Dagupan City. Kabilang si Cheryl na ngayon lang daw pinasok ng baha ang bahay. Sobrang lalim kasi yung tubig ngayon. Di ko nga po alam kung paano ko i-rescue yung mga anak ko. Kasi po napasukan na po yung mga kwarto nila. Pinasok na rin ng baha ang ilang iskinita. Halos malubog na ang mga nakaparadang sasakyan sa bahaging ito ng barangay. Ang ilang residente, minabuting magtanggal ng basura sa kanal upang maibsan ang baha. Tila naging floating market naman ang Magsaysay Fish Market dahil sa taas ng baha. Sa kabila nito, tuloy lang ang operasyon ng pamilihan. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa Barangay Anolid sa Mangaldan. Lumulusong na sa baha ang mga residente na pupunta sa bayan. Mahigit 1,700 na kabahayan ang binabaha ngayon sa Barangay Anolid at posibleng madagdagan pa ito kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan dulot ng habagat. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Anolid Elementary School. Nakita po namin na talagang yung level po ng tubig pataas ng pataas. Kung hindi po namin naituloy yung dredging na doon sa Purok 1 hanggang Purok 6, malamang sa malamang hindi lang ganyan po yung level ng tubig ng baha. Mel, nakastandby ang mga rescue personnel ng PDRRMO, ganun din ang iba't ibang LGUs para agad makaresponde sakaling may mga rescue operation. Samantala, sa mga oras na tutuloy-tuloy naman yung forced evacuation na isinasagawa sa mga residente na nakatira sa mga low-lying area sa Kalasyaw, Pangasinan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.
Kung hindi baradong imburnal, bumarang water lily sa ilog ang nagpabaka sa Biñan, Laguna. Kaya nagbayanihan ang mga taga-roon para tanggalin ang mga bara. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Emil, Mel, lubog ngayon sa baha ilang low-lying barangay dito sa Biñan City, Laguna. Bukod sa malakas na ulan, ay nakadagdag pa sa problema ng pagbaha ang mga water lily na nakabara sa isang ilog dito. Ilog Mariano ang tawag dito ng mga residente. Isa sa pangunahing lagusan ng tubig ng mga mabababang barangay sa Biñan. Dala ng malakas na ulan, umapaw ito kaya hindi madaanan ang ilang kalsada. Kapag masama ang panahon, madalas talagang umaapaw yung tubig dito sa Ilog Mariano, dito sa Biñan City, Laguna. May mga pagkakataon gaya ngayon na mabagal yung pagdaloy ng tubig mula rito sa ilog palabas ng Laguna Lake. At isa sa mga sinasabing dahilan ay yung mga nakabarang water lily dito sa ilog. Dahilan kung bakit may mga barangay ngayon ang lubog sa baha. Nagtulong-tulong ang mga volunteer, taga-barangay at lokal na pamahalaan para maalis ang mga nakabarang water lily. Mostly po kusa po kasing tumutubo po ang water lily po. Pero lagi naman po minomonitor po ng kawani ng gobyerno, lagi po nilang nililinis pag alam po nilang may parating po mga bagyo. Pinagkakakitaan ng mga residente ang pinatuyong water lily. Ginagawa itong basket. Pero kapag napabayaan, nakadagdag din ito sa problema ng pagbaha. Binaha ang mga barangay gaya ng De La Paz at San Jose. Bitbit ang mga pala at iba pang gamit. Nagbayanihan ng ilang residente para matanggal ang nakabara sa mga imburnal sa kanilang lugar. Kahit hindi po masyadong malakas ang pag-ulan po sa Biñan, sa taas po, sa Cavite po, nagdadala po sila ng mga tubig po dito sa Laguna Lake, kaya po bumabaha po sa amin po. Unang beses makaranas si Jezabel na lumikas dahil sa baha. Dala-dala niya sa evacuation center ang 3 niyang anak. Ilang taon na sila? 10 at saka 3 months. Bakit ka umiyak? Nahihirapan ako kasi yung asawa ko nandun sa trabaho niya. Malayo sa amin, nasa Cavite po. Sa tala ng CDRRMO ng Biñan ay nasa mahigit 250 na pamilya na ang nagsilikas dahil sa pagbaha. Ang problema sa mga low-lying barangay dito ay kumisan daw inaabot ng buwan bago humupa ang baha sa kanilang lugar. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Kasunod ng baha, leptospirosis naman ang posibleng problemahin ng mga lumusong sa mga ito. Babala po yan ng Department of Health nang maglibot sa Marikina kanina. Ang gamot para dyan at ang latest sa lungsod. Tinutukan live ni Mav Gonzalez. Mav, kamusta na ang Marikina? Mav? Mel, mahinang ulan na lang ang nararanasan namin ngayong gabi dito sa Marikina City. Marami na rin dun sa mga residente ang umuwi galing sa mga evacuation centers. Mas mabilis na kasi humupa yung baha dito dahil daw sa mga engineering interventions na ginawa ng LGU. Bitbit ang mga nakaplastik na gamit, sama-samang umuwi ang pamilya nila Mary Jane matapos lumikas kahapon sa H. Bautista Elementary School dahil sa baha. Nag-first alarm kasi, kaya natakot na rin kami. Katulad ko na may high blood, stroke, may matanda kaming kasama. Siyempre mas maganda na yung maagap. Pag-uwi nila, wala namang baha at wala ring putik kaya hindi na masyadong kailangang maglinis. Pero sa katabing Calamansi Street, kinailangang maglimas si Rodelio at kanyang mga apo. Nakakatakot na, pagod ka pa. Kaya pag pag may tubig na, alis ka na. Punta ka na doon sa pupunta mo. Pero ito po, naligtas nyo naman lahat ng gamit. Ayan nga, oh. Nabasa lahat. Basa. Bilisin natin. Kwento ni tatay kahapon daw hanggang dito yung tubig kaya ayan, kinailangan na nila na lumikas. Pero ngayon nakauwi na sila at nakapaglinis, medyo maswerte pa raw sila dahil dito sa looban ng eskinita, dyan lampas tao yung baha dito kahapon at ngayon meron ng mga nakakauwi pero hindi naman sila makapaglinis dahil wala pa ring tulo ng tubig.
Kagabi, nagtiyaga sa siksikan at maginaw na tulugan ang mga lumikas sa Malanday Elementary School. Puno na ang mga classroom, kaya may ilan na sa capsule tents nagpalipas ng gabi. May ilang gumamit na lang ng payong pangtaklob habang nakahiga sa stage ng paaralan. Banig at saka po, yun lang naman. Tapos may kumot, ganun. Madalas po kami, pagka ganitong bagyo, nandito kami sa school. Nakakaiyak talaga ang pinagdadaanan namin. Ang hirap-hirap. Magdamaga naman ang rescue operation sa Marikina City. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa ilang residenteng pinasok ng baha ang mga bahay, kabilang ang isang sanggol. Nang tumila ang pag-ulan kaninang umaga, mabilis ding humupa ang baha sa lungsod. Kaninang hapon, nadadaanan na lahat ng kalsada sa Marikina. Ayon sa Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga engineering intervention sila sa mga lugar na mabilis bumaha. Ini-improve po namin yung drainage network po namin dito sa Marikina. At sa Marikina River naman po, simpleng approach lang din po yung ginawa po namin dyan. In-increase po namin yung water carrying capacity ng river. So mas madaming volume na ng tubig ang nakikerry po niya. Continuous po, year-round po yung dredging na ginagawa po ng city. Pinalapad po namin, pinalalim po yung ilog. Nag-ikot din kanina sa evacuation center sina Health Secretary Teddy Herbosa at Mayor Maan Chodoro. Ang Department of Health nagbabala sa banta ng leptospirosis. Ang unang symptom ng leptospirosis, sir, siyempre may history ng lumusong o lumangoy sa baha. Dami ko nakikita sa GMA News, yung mga bata nagsuswimming sa basura at saka tubig. Nagkaroon ka ng simptomas ng lagnat, trangkaso, magpatingin na sa doktor kasi may antibiotic. Pwede kang resetahan ng antibiotic at ma-prevent yung mga complication. Pag ikaw huli ka nang pumunta sa doktor, naninilaw na mata mo, wala ka ng ihi, late na yon, mataas ang chance mamatay dahil sa lepto. Nagbigay na ng doxycycline ng DOH sa City Health Office. Ang binibigyan lang namin ng prophylactic na antibiotic, yung mga rescue na matagal sa tubig baha, mga nakababad sila for long time, mataas ang risk din nila kahit naka-full protection sila kasi nababasa din yon. So binibigyan namin silang prophylaxis. Pangalawang binibigyan namin yung mga may sugat na lumusong sa baha kasi because of the break in the skin, pwedeng makapasok yung mikrobya. Kung ikaw ay walang sugat sa paa, lumusong ka sandali lang, mga few minutes, soap and water lang. Hindi kailangan ng doktor. Mel, sa ngayon nasa 15.2 meters ang water level dito sa Marikina River. Samantala, suspendido naman po ang pasok sa lahat ng antas dito sa Marikina bukas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. Dandaan lang po. Lubog sa baha ang Barasawin Church ng Malolos, Bulacan, pero hindi nito napigil ang paghahanda para sa isang kasal. Hindi nakaligtas ang Barasawin Church dito sa Malolos sa pagbaha na nagsimula pa kagabi. Mas mataas pa raw di hamak dito yung level ng tubig. Pero bumaba na ito. Hindi naman daw ito first time at hindi rin first time na itutuloy ang kasal kahit ganito ang estado ng simbahan. Ini-imagine ko lang kung ano magiging itsura ng basang kasal at ano magiging kahulugan nito sa ikinasal. Walang exempted mula sa bride, abay, kahit ang mga ninang, lahat basa. Ang katwiran ng couple na sina Jamaica at Jao, mas malaking abala kasi ang magplano ulit ng wedding kaysa suungin ng baha ng Barasawin Church. Matagal na po itong inaantay ng lahat. Nandyan naman na din po kami. Let's do this na po, sabi namin. Thank you po sa aming bisita. Yung ulan po, blessing po ni Lord. Naging blessing na rin naman po talaga kasi mas naging unique po yung ano po. Saka po mga taga Nabotas po kami, ay po. Opo, sanay po sa baha. Hanggang dito po, sinundan po kami ng baha. Sa labas ng simbahan, lubog din ng maraming lugar sa sentro ng Malolos. Pero tuloy ang komersyo. Hindi raw nila pwedeng intayin na humupa ang baha dahil matagal yan. Ilan ang tansyan yung ito ay mawawala? Ako, para pong 1 week yan, isang linggo po yan. Malamang. Alam ng mga taga-Barangay Vicente kung gaano sila katagal mababasa at kung anong peligro lang ang kanilang pinangingilagan.
Di na rin kami nandidiri kasi nasasanay kami. Yung iba kasi diring-diri kasi marumi daw yung tubig eh. Hindi kayo ininom ng panglaban sa yung leptospirosis? Ay, hindi naman po. Sa mga daga, Oo, sa mga may daga. Pag may sugat siguro yun kasi delikado yun eh. Hindi naman po kasi wala naman akong suga May mga lugar gaya ng Barangay Mabolo na mas mataas pa ang tubig baha na umabot hanggang dibdib kagabi pero walang lumikas kasi nga sanay na sila. Wala na magagawa eh. Ganun talaga. Panahon tsaka nagpakawalain dam eh. Kalimitan ng baha ng Malolos at iba pang low-lying areas ng Bulacan ay hindi natatansya sa pagtingala lang sa langit dahil sa iba raw nang gagaling ang tubig baha nila mula sa dam, mula sa Manila Bay kapag high tide at iba pa. Pero high tide ang pinakamalaki ang ambag kaya ito ang binabantayan nila ang taas kada araw by meter. Simula kahapon ng 3.7, ngayon 4.1 at inaasahan natin hanggang Biyernes po to. Mas mataas ngayon, 4.1. Opo, habang sa habang sa araw-araw po, kahapon alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, tumataas naman po ito ng 3.7, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 hanggang 4.8 po. Sa huling tala, bago magtanghali kanina, sa buong Bulacan na sa 4,000 pamilya ang nag-evacuate kagabi na unti-unti na rin daw nag-uuwian. Wala pang naitalang nasaktan sa buong lalawigan. Maghapon Emil na ganito lang naman ang patak ng ulan dito, paambon-ambon, pero hindi pa rin humuhupa yung kanilang baha dito sa Malolos. Ipinagpapalagay nila na siguro ito yung pinagsamang high tide at yung mas malakas na buhos ng ulan sa ibang lugar na dito rin lahat ang ending sa Malolos at iba pang low-lying areas ng Bulacan. Emil. Ingat at maraming salamat, Mark Salazar. Bukod sa Bagyong Dante, may low pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang update dyan at sa magiging lagay ng panahon, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat Mel, mga kapuso, naging bagyo na nga po yung isa sa dalawang low pressure area na minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy pa po ang maulang panahon sa mga susunod na araw. Huling namataan ang Bagyong Dante sa layong 1,130 kilometers, silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour, yung pagbugso naman ito 55 kilometers per hour at kumikilos po yan pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ayon po sa Pag-asa, patuloy po itong kikilos pahilaga o di kaya naman po pa north-northwest. Dito po yan sa Philippine Sea ngayong gabi o bukas, saka po ito magno-northwest at tutumbukin naman ang bahagi po ng Ryukyu Islands at East China Sea. Posible po makalabas din yan sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o di kaya naman sa Biyernes kung hindi po gaanong malaki ang maging pagbabago sa pagkilos nito. Yung isa pang low pressure area, huli namang nakita, yung po ay 155 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. At dalawang senaryo po ang posibleng mangyari dito sa low pressure area. Yung LPA na ito, kikilos po yan pakanluran papunta po dito sa may West Philippine Sea at dito posible po yang mabuo bilang panibagong bagyo. At yung isa namang senaryo pa, sasanib po ito dito sa sirkulasyon ng Bagyong Dante gaya po nung nakita natin doon sa forecast nitong mga nakalipas na araw. So patuloy po nating i-monitor kung alin sa mga senaryo na yan yung mangyayari doon sa low pressure area. Hinahatak po ng Bagyong Dante at ng low pressure area yung habagat, kaya naman po mararanasan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, base po sa inisyal na datos ng Pag-asa, tingnan naman po natin yung rainfall record natin itong mga nakalipas na oras. Nasa 285.5 millimeters po ang ulan na ibinuhos po ng habagat mula po yan 8 a.m. kahapon hanggang 8 a.m. po kanina, July 23.
382. At ayan po, no, mas mataas naman po dito sa may Sangli Point, Cavite. Umabot po yan 382.1 millimeters. Mas marami pong mga pag-ulan ang inaasahan po natin sa mga susunod na oras dahil po yan sa habagat. Pero titingnan pa po natin kung maaabot po natin yung ganito karami. Ay kung ikukumpara po natin noong may bagyong Ondoy ay mas mababa naman po, no, ito pong naitala natin. Dito po yan sa Quezon City. Lagpas 300 millimeters of rain po kasi yan sa loob lamang ng 6 na oras. So ito pong ating record dito ay within 24 hours po yan at yung sa Ondoy 6 na oras lang po ito. Base po sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy po yung mga pag-ulan. May pag-ulan po ngayong gabi. Dito po yan sa Northern at pati na rin po sa may Central Luzon. Ganon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po dito sa Bicol Region. Ilang bahagi po ng Panay Island at ganon din sa may Samar Provinces. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin na posible pong magpabaha o di kaya naman magdulot po ng landslide. Kaya maging alerto pa rin. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas ng umaga at marami na pong mga matitinding ulan na ibabagsak dito po yan sa may Northern Luzon, gaya po dito sa may Ilocos Provinces, Cordillera, ganun din dito sa may La Union, Pangasinan, ganun din dito sa may Central Luzon, kasama po ang Zambales at Bataan, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po dito sa may Mindoro Provinces at pati na rin sa ilang bahagi po ng Bicol Region. Sa hapon, malawakan na po yung mga pag-ulan at malalakas pa rin po ang buhos. Makikita po natin sa mapa, meron po mga nagkukulay pula, so ibig sabihin po yan, yan po yung mga intense na mga pag-ulan inaasahan po dito sa Northern Luzon. Meron din po dito sa may Mindoro Provinces at ilang bahagi po ng Bicol Region. Kaya doble ingat dahil mataas po ang banta ng mga pagbaha kapag nagtuloy-tuloy po yung mga matintinding pag-ulan. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas ng umaga pa lang. Yan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan po yan at magpapatuloy po ito sa hapon at gabi sa mas maraming lungsod. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Umaga sa Visayas bukas, may chance rin pong ulanin. Ito pong Panay Island, pati na rin po dito sa may bahagi po ng Samar and Leyte Provinces. Ganoon din dito sa ilang pong parte ng Negros Island Region. Kalat-kalat po yung mga pag-ulan pero posible rin yung mga malalakas sa ulan. Mas marami nang uulanin sa Visayas sa hapon at posible na rin po yung mga pag-ulan na yan dito sa may Cebu, dito rin po sa ilang bahagi ng Mindanao kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Meron po mga kalat-kalat na ulan kaya doble ingat pa rin po ang mga residente dyan. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi Wawa Dam kundi ang flood control project ng DPWH ang sinisisi ng mayor ng Rodriguez Rizal sa matinding pagbaha roon. May mali umano sa disenyo nito kaya naeembudo ang dumadaloy na tubig. Ang latest sa mga baha roon at sa katabing bayan ng San Mateo sa live na pagtutok ni Maki Pulido. Maki! Sa magkatabing bayan ng San Mateo at Rodriguez Rizal ay mahigit 20 residente ang naapektuhan ng matinding pagbaha. 20,000 yan or more than 20,000 Emil. So sa kasalukuyan ay naghahanda na ang kanila mga sangguniang bayan para magdeklara ng state of calamity. 12 sa 15 barangay ng San Mateo ang binaha kasunod ng walang tigil na pag-ulan tulad sa bahaging ito ng Barangay Mali. Kwento ng ilang mga residente, bandang alas 7 kagabi nagsimulang tumaas yung tubig baha. Hanggat sa maraming lugar ay umabot na ito sa lampas tao. Ngayong araw ay may mga lugar naman na bumaba na yung tubig baha katulad dito na nalalakaran natin. Pero mataas pa rin daw ang tubig lalo na sa looban. Bukod sa mga binahang bahay at nasirang mga gamit, problema rin ng ilan ang tumigil na kabuhayan. Kaya si Lola Leonora umalis muna ng evacuation center at sumuong sa baha para makapagtinda ng tinapa. Hindi anya sapat na umasa sa relief goods sa evacuation center. Hindi kami makapagtinda kasi umuulan. Wala po kaming, siyempre pag hindi po ako nagtinda, wala kaming kakainin. Sina Buboy naman na piniling manatili sa second floor ng kanilang bahay imbes na sa evacuation center, hindi pa nakakakain. Mga nasa evacuation center lang anya ang naabutan ng relief goods. Wala rin silang pambili dahil hindi nakapaghanap buhay mula kahapon. Umaasa lang kami sa hanap buhay naman araw-araw.
pang hanap buhay namin. Pag uwi, kain, yun makakain. Pag wala hanap buhay, ganito, gutom kami. Pakiusap ni San Mateo Officer in Charge Grace Diaz sa mga apektadong residente magtungo sa mga evacuation center dahil hindi naman nila kayang makapagbahay-bahay sa dami ng aabutan ng relief goods. Sa katabing bayan ng Rodriguez, 8 sa 11 barangay ang binaha. Winasak ng agos ang ilang bahay sa tabing ilog sa Barangay Burgos. Wala nang natirang pader sa bahay ni Jerry para may masilungan ang 3 anak. Wala pong panggastos eh. Yung ginagastos lang po na pang araw-araw lang pang kain. Wala pong pang yun, mamumulot na lang yung mga tagpi-tagping kahoy plywood para madugtong-dugtong. Hindi pa nga lubos na nakakaahon ang marami sa mga residente rito mula sa pananalasa ng Bagyong Karina noong nakaraang taon. Ito na naman, binaha na naman sila. Ito nga yung bahagi ng bahay ni Aling Marilu na nasira nung Bagyong Karina at hindi na niya ito napagawa. Kahapon dahil sa lakas ng agos ng tubig, tinangay yung pader sa natitirang bahagi ng kanyang bahay. Sana po may tumulong po sa amin. Si Lola Dolores lumuluha na lang habang nakatingin sa dating kinatatayuan ng kanilang Pentecostal Church. Tinangay ito ng malakas na agos kaya halos wala nang natira sa pinaghirapan nilang itayo. Masakit. Dahil po yan ang inalagaan namin para sa aming mga anak at mga apo at mga kapitbahay po para matuto po sila ng tama. Ganito kahapon ang lakas ng dagsa ng tubig na umapaw mula sa Wawa Dam at umagos sa bayan. Kung tutuusin ayon kay Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista, nakatulong ang disenyo ng impounding dam kung saan iniipon muna ang tubig para magkaoras sila para ilikas ang mga residente bago ito mag-overflow. Pero pahirapan pa ang pagpilit sa mga residenteng lumikas. Marunong ako lumangoy. Sabi ni Mayor, ang mas nagpapalala ng problema nila ay hindi ang Wawa Dam, kundi ang mga flood control project ng DPWH. I think there is something wrong with the design. Instead kasi na malapad ang ilog, committed eh. Imagine yung ilog namin dito sa Montalban, it used to be 200 meters wide. No? Ngayon, kung matatapos yung project, kasi pina-hold ko yung isang part ng project dun eh. Ngayon kasi mangyayari sa mga 60 meters wide na lang. So magkakaroon ng embudo effect. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH. Alam mo, Emil, halos buong araw na umuulan dito sa may San Mateo at sa Rodriguez, dito nga sa Rizal. At sa gitna ng sama ng panahon ay nandito na po ang Kapuso Foundation at namamahagi po ng mga relief packs para sa nasa 2,000 pamilya sa may 9 na barangay dito sa San Mateo. Katunayan ay patapos na yung distribution ng relief packs. Dito naman sa may, ito sa mga evacuation, isa sa mga evacuation center sa Justice Vicente Santiago Elementary School. At patapos na yung kanilang pamamahagi ng relief packs, nasa dulo na actually ng linya. Emil? Ingat at maraming salamat, Maki Pulido. Lubog din sa baha ang 18 barangay sa Candaba sa Pampanga. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mel, nandito tayo sa Candaba, San Miguel Road na sarado na sa daloy ng mga sasakyan dahil ito, hindi na makita yung kalsada at sa may bandang gitna, malalim pa. Ilan lamang ito sa mga apektado ng pagbaha dito sa Candaba at bagamat hindi na gano'ng umuulan dito, hindi pa rin humuhupa ang baha. Mistulang dagat na ang bahaging ito ng Candaba sa lawak ng baha. Ang malinaw na tubig sa ilang palaisdaan, humalo na sa malakaping kulay ng tubig baha. Kaya ang kalsadang ito na nagdudugtong sa bayan ng Candaba dito sa Pampanga at San Miguel, Bulacan, putol na at hindi na madaanan. Ang ilang nagbabaka sakaling makalusot, sa gilid ng kalsada na lang naghihintay. Ayon sa LDRRMO ng Candaba, 18 barangay sa kanilang bayan ang lubog ngayon sa baha. Kahit na hindi na ganito kalakas yung ulan, ina-expect nyo na medyo tataas pa rin yung baha?
Yes po, kasi dahil lang Candabaw para nagiging catch basin lang naman po siya ng mga tubig na nanggagaling sa mga upstream provinces. No? Meron po tayong upstream town sa may San Ildefonso, meron po tayo sa San Miguel, Bulacan, at meron din po tayong Pampanga River na nanggagaling po sa Nueva Ecija. Sa Pampanga River kadalasan pumupunta ang tubig baha na dumadaloy sa mga palaisdaan at palayan sa bayan. Pero dahil mas mataas na rin ang level ng tubig sa ilog, wala nang mapuntahan ng baha. Sa ngayon, wala pa naman daw lumilikas pero nakahanda na raw ang lokal na pamahalaan para mamigay ng tulong sa mga apektado ng baha. Kung meron man po siguro, doon po sila nag-evacuate sa pamilya po nila, lalo na po sa barangay po ng San Agustin. Ang barangay San Agustin, sanay na raw sa mga baha. Ang kanilang mga bahay, mas mataas na kumpara sa kanilang binabahang kalsada. Ang transportasyon dito, bangka na dahil sa malalim na tubig. Ang iba naman lumulusong na lang sa baha para makauwi, hindi alintana ang nagkalat na basura. Pero kahit masasabing sanay na, mahirap pa rin daw ang ganitong sitwasyon. Si Nanay Rowena, kinuha na ang kanilang bangka mula sa binan dahil posibleng magtagal pa raw ang bahang ito. Ay, hindi na po nakakalabas pag walang bangka. Kaya po pag may bangka yan, nakakalabas na. Patuloy mo nakamonitor yung emergency personnel ng lokal na pamahalaan para maabisuhan yung kanilang mga residente kung tataas pa yung baha. Samantalang nakahanda naman na daw yung mga relief packs ng munisipyo kapag may mga ilangan na. Yan pa rin ang latest mula rito sa Candaba, Pampanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sinagip naman ng bayanihan ang ilang binaha sa Parañaque, kabilang ang ilang senior, buntis at mga bata. Mula po sa Sukat, Parañaque, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, kung ramdam ang hagupit ng habagat dito sa Parañaque, ramdam din ang bayanihan at pagmamalasakit ng mga rescuer, lalo na sa mga lugar na nalubog sa baha. Sa gitna ng halos walang tigil na pag-ulan, tulong-tulong ang mga rescuer na ito para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. May isa pang senior na kinarga na ng rescuer. Nirescue rin ang isang bagong panganak na ginang at ang kanyang sanggol. Halos pabalik-balik naman ang mga rescuer mula sa Barangay San Dionisio Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Parañaque Dungalo Fire Volunteers para magsalba ng mga stranded sa kanilang mga tahanan. Dito sa Barangay San Dionisio, 4 na bata ang pinarescue ng kanilang magulang dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanila. Kasi may paralyze po kami sa bahay. Kahit pahirapan, sinikap ng 68 anyos na ginang na sumakay ng bangka, madala lang siya sa ospital para sa nakaschedule na dialysis. Times a week. Oo. Tapos mag-8 months na ngayon. Ibang pakiramdam ko pag na palyahan, hindi ako mapakali. Medyo matagal na raw pong tumila yung ulan pero hanggang ngayon makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan yung baha dito sa may A. Santos, no? Dito po sa Sukat, Parañaque. At makikita natin na kahit saang direksyon kayo tumingin, bumaling, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi na po ito passable. Kahit nga po makikita ninyo yung mga malalaking truck, yung bombero, at marami pa pang mga sasakyan dito ay tumirik na. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala ng ulan po, yung tubig mataas pa rin. Buti na lang maraming mga rescuer ang may mga bangka para isakay ang mga stranded. Kasi po ma'am, may flight po ako mamaya. So na-stranded po, galing po ako ng Sampaloc. Thankful po kami kasi nandito po sila kuya na nag-rescue po sa amin na hanggang po dito sa may SM Sukat, ni-rescue po kami para lang po makaabot po kami sa may LRT. Galing po ako sa Alabang, ma'am. Akala ko po may masasakyan, bahang-baha po pala talaga. Ay, kailangan ko na po umuwi sa Maynila. Hindi ko naman po akalain ganito pala yung sitwasyon. Pati lang residente naglabas ng bangka o ng pedicab para pagkakitaan. Meron din pati makeshift na balsa. Pero ang marami, lakas loob na sumuong na lang sa baha. Gaya ng bulto ng mga pedestrian na ito na ang iba umakyat na lang sa Center Island para makatawid. Desperate lang po talaga kami makauwi. Nag-trip po kami doon kaso baha din po. No choice, dito na lang po kami lumusong po. Nang medyo humupa, nakalusot na rin ang mga truck ng pulis na nagsakay ng mas marami pang stranded. Pero payo ng ilang rescuer, payo po sa mga lalabas po ng bahay, kung maaari wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. Tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee.
Emil, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Kaya naman kung makikita ninyo, sa halip na tuluyang humupa na yung baha, ay unti-unti na naman po itong tumataas. At sa mga sandali pong ito, makikita ninyo sa aking gilid na marami pong mga motorista ang tumigil muna. Nagdadalawang isip sila kung tutuloy sila dahil baka tumirik sila sa gitna. Yung ibang mga sasakyan na nakita natin, bumubuelta na lamang. At ang ilang mga residente rito stranded, naghihintay na masasakyang bangka o di kaya yung mga truck ng pulis na maaari nilang masabayan papunta sa kabilang ibayo. Samantala, update naman po tayo sa mga evacuees. As of 2 p.m. ay nasa 1,500 families o 4,311 na po na individual ang inilikas sa 18 evacuation center dito sa Parañaque. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Parañaque. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Isa naman sa mga commuter hanggang kanina, ang mga hindi pa humuhupang baka sa Maynila at Pasay City. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mistulang nagtatalunan sa dagat o ilog ang mga batang ito. Pero baha ito sa Bayanihan Road ng Barangay 181 sa Maricaban, Pasay. Ipapagmalay ko lang po yung resort namin dito. Ang lalim ng baha kagabi. Sobrang sarap mag-swimming. Grabe! Ang sarap! Delikado yung baha. Hindi po delikado yan. Masarap maligo dyan. Ang kasiyahan nila, perwisyo, lalo sa mga residente na pumapasok sa trabaho na kinilangang i-rescue kanina. Umabot daw hanggang dibdib ang baha. Kanina alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At pag ganitong tuloy-tuloy pa rin ang sa malakas na ulan, malamang tataas na naman ang baha dito. Hanggang dibdib na po yung Talagang nalakihan na po nalaga namin dito na laging bumaba. Pag once na lumakas yung ulan, isang oras na malakas yung ulan po, automatic na yun bumaba na po sa amin. Kasi po, andyan po kami mismo malapit sa Pinaka-Creek. Binaharin ang Barangay 180 na inabutan ng tulong ng City Hall kanina. Sa Maynila, baha pa rin sa Espanya Avenue kanina. Naligo rin ang ilang bata sa gitnang bahagi kung saan mas malalim ang tubig. Mangilan-ngilan ang sasakyan na dumaraan. Maya't maya, ang kanilang pagsusukat sa level ng tubig dito gamit itong stick. Napakahalaga nito dahil dito nila namomonitor kung pwede pa bang madaanan ang kalsada. Sir, halimbawa pag umabot na po sa sinasabi niyo pong nasa 35 to 40 centimeters, ano na po ang gagawin po ninyo sa mga sasakyan o gustong dumaan? Dinadivert po namin yung mga maliit na sasakyan sa medyo mabamang lugar. Kasi hindi na kaya dahil hindi na kaya. Stranded naman ang ilang sasakyan at commuter sa taas ng baha kanina sa Padre Burgos. Stranded naman ang ilang sasakyan sa Finance Road. Inabutan ko rin ang isang estudyanteng naglalakad sa baha galing sa kanyang dorm. Bakit ngayon ka lang uuwi? Kasi wala nang ulan. Kala ko humupa na yung baha. Paano yun? Ma'am, lulusungin, papunta pa uwi, ma'am. Walang sakyan pati Visoria. Bakit naghubad ka ng sapatos? Kasi pag yung sapatos, masira yung sapatos. Walang pambili. Hindi ba mas delikado ng kapaa? Kaya ma'am. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Nakatuto, 24 oras. Mahigit 1,400 naman ang inilikas sa baha mula pa lang sa isang barangay sa Pasig City. Kabilang sa mga sinagip ang ilang bata at senior citizen. Nakatutok si Tina Panganiban Perez, exclusive. Lubog sa hanggang tuhod na baha ang maraming kalsada sa Rosario 5 and 6 sa Barangay Santa Lucia, Pasig City dahil sa magdamag na ulan. Kaya ang pamilya ni Lay Aviles humingi ng saklolo sa Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office kaninang umaga matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Maingat ang pagsakay nila sa bangka ng rescuers dahil may kasama silang bata at hindi pwedeng mabasa ang ina niyang senior citizen na bagong opera lang. Saan po kayo papunta ngayon? Sa may Greenwood sa mga lola ko. Wala naman daw baha doon. Sinagip din ng pamilya Santos sa ibang bahagi ng Rosario 5 and 6 sakay ng rubber boat. Hinatak ng rescuers ang 2 bangka papunta sa bahagi ng subdivision na di gaanong malalim ang tubig. Doon, pinasakay ang mga ni-rescue sa isang truck. Hanggang tuhod din ang baha sa Liamson Subdivision sa Barangay Santa Lucia pa rin. Makikita ninyo sa aking likuran, merong mga tauhan ng Pasig City DRRMO
na may tinutulak na parang bangka. May dalawang residenteng nakasakay roon. Nirescue raw nila yung dalawa kanina at ngayon ay ihahatid na nila pabalik sa kanilang bahay. Babalik yung mga residente kahit ganito pa kalalim yung tubig dito. Dito mga hanggang, makikita ninyo, hanggang tuhod ang tubig. Under control pa, kaya medyo alert pa kami. Kagabi wala akong tulog dahil binabantayan ko, baka lumubog bigla eh. Ano to, damit. Kasi pupunta ako doon sa evacuation, nandun yung anak ko. Kagabi nung umalis ako, basang-basa ako hanggang dito. Nakatingkayad pa ako. Nagkalat ang mga fire truck at rescue vehicles sa iba't ibang lugar sa Pasig City para mabilis na makaresponde sa mga nangangailangan. Ayon sa Barangay Santa Lucia, daan-daang individual ang lumikas sa De Castro Elementary School at Bliss Evacuation Center. Iba talaga na-stranded na, lalo na po sa may bandang dulo na po natin. Kung kinakailangan po lumikas na po kagad. No? Sa ngayon po, ano pa rin yung panahon, masama pa rin. No? So wag na po natin antayin na magdilim po kasi po mas mahirap po mag-rescue. Kapag kailangan magpa-rescue, mag-post lang daw sa Barangay Santa Lucia Online Info Facebook page. Sa De Castro Elementary School, may mga pamilyang lumikas kasama ang mga alaga nilang hayop. Dito lang kami kasi sa likod madali talaga kaming bahain dyan. So nung hita pa lang, inano na namin na pumunta na din sa De Castro. Pansin ko po pati yung pet niyo. Yes po, kasi may buhay din sila di po ba? So, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. After ng kanilang success, it's time to give back para sa pelikulang Green Bones. Dinonate ng Team Green Bones ang kanilang props para sa mga senior citizen na nakapiit sa Manila City Jail. Kabilang dyan ang mga lamesa, bunk beds at iba pa. Lahat yan mapupunta sa bagong pasilidad ng Manila City Jail Male Dormitory na Selda 60. Kasama ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa formal na pagbubukas ng pasilidad, sina veteran actor Leo Martinez, Green Bones actor Gerard Acau, at ang concept creator and creative producer ng Green Bones na si GMA Public Affairs Senior Program Manager Joseph Conrad Rubio. Makakatulong din ang mga refurbished furniture para sa rehabilitative environment ng mga matatanda. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.